Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo mga kamorkada. Ako nga pala si Joel, 49 years old at isa akong warehouse manager dito sa Kalumpang. Matagal na akong nakikinig sa inyong programa. Ang totoo niyan panahon pa nila DJ Hasmin, kayo na ang laman ng radyo ko tuwing katanghalian. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento namin ng matalik kong kaibigan na si Frank. Mga kamorkada, bata pa lang kami ni Frank, magkaibigan na kami. Dati kasing namamasukan ang aking ina sa lola nitong si Frank. Masasabi ko naman na mabuting tao itong si Frank. Kahit nangalaki sa yaman itong kaibigan ko, hindi ko siya nakitaan ng yabang sa katawan. Siguro ito rin talaga ang rason kung bakit naging magkaibigan kaming dalawa. Kahit na nga magkalayo ang estado ng buhay namin, hindi ko naramdamang mas nakakataas si Frank sa akin. Joel! Pre! Ba't ko? Ang gagang magising. Ito na, saglit lang. Makakatok ka dyan. Pre, good morning! Good morning! Frank, Diyos ko naman pare. Anong oras pa lang o ba't ang aga-aga mo mambulahaw? Sorry, pasensya na. Ano ba meron? Di kasi ayain sana kita. Ayayin saan? Baka lang gusto mong sumama mag-Tagaytay. Tagaytay, seryoso ka ba pare? Frank, alas 4 pa lang na madaling araw, lakas mo naman makaaya. Sige na pre, sama ka na. Kain tayo ng bulalo. Balita ako masarap daw ang bulalo dun . Sakto, kalamig ng panahon. Bulalo? Frank, seryoso ka ba sa sinasabi mo ha? Oo nga, kaya sige na. Sumama ka na. Wala pa akong tubulog. Alam mo naman pagod na pagod ako kahapon. Dami kayang pinagawa ng airpods mo sa akin. Oh? Kahapon pa yun . Sige na. Saka sabi naman ng papa wala siyang papagawa sa'yo ngayong araw. Kaya sige na. Bis na. Para hindi tayo abutan ng liwanag sa biyahe. Pre, next time na lang. Sige na, pagod ako . Kasama si Celeste. Si Celeste? Kasama si Celeste? Oo pre. Actually, siya ngayon nag-aya . Okay, sige, teka, magbibihis na ako, sandali lang. Yan! Sige, hintayin na lang kita dun sa sasakyan . Sige. Kamusta ka naman dyan sa likod, Celeste? Inaabot ka ba ng aircon dyan? Oo, thank you. Ayos. Actually, kakapagawa ko lang ng aircon itong chikot ko . Ramdam ko nga. Ikaw pre, musta ka naman dyan sa passenger seat? Komportable ka ba dyan? Oo, komportable. Ayos. Frank, Joel, thank you pala ha. Thank you at pumayag kayo sa biyahe na to. Sus, walang anuman yun. Di ba, Joel? Uy, Joel, thank you daw, sabi ni Celeste. Welcome. Uy, pre, okay ka lang ba? Ayusin mo naman sagot kay Celeste. Halatang kabado kayo . Ako ka pala . Malamang kabado ako. Wala kang kabahan. Ano ka ba? Si Celeste lang yan. Tsaka kasama mo ako. Babaka pang kita. May problema ba? Wala. Tinatanong ko lang tong si Joel kung saan yung the best na bulaluhan sa Tagaytay. Itong si Joel kung hindi mo natatanong, madalas bumiyahe. Di ba pre? Oo, madalas.
Okay, so, Joel, saan ba ang the best? Sa ano? Sa may boundary ng Tagaytay. Di ba, pre? Sabi mo masarap dun eh. Oo, tama dun sa may boundary. Okay. Salamat, pare. Walang anuman. Sabi ko naman sa'yo kung palay. Heto po order po nila, 1 bulalo at 6 na kanin. Ingat lang ho, mainit. Thank you. Salamat. Thank you po. O paano? Tara na habang mainit pa oh. Tara. O Joel, abutan mo nga si Celeste ng mangkok. Pati na rin yung kutsara at saka tinidor. Okay, sige, taga. Celeste, ito. Thanks, Joel. Walang anuman. Ingat ka ha, mainit daw yung sabaw. Salamat. Teka, wala tayong tubig. Kukuha muna ako. Maiwan ko muna kayong dalawa ni Celeste. Sige. Oo, sige. Kalingan mo, pre ha. Celeste? Kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang sa akin ha, akong bahala. Okay, salamat, Joel. Celeste? Salamat sa pag-aya sa akin ha. Ano ka ba? Ako nga dapat ang nagpapasalamat sa'yo eh. Salamat at sinamahan mo ko. Ang totoo niyan, sabi ko kay Frank, dapat kasama ka talaga. Ganun ba? Oo naman. Sabi ko kasi kay Frank, padalang tayong magkasamang dalawa. Kaya sinabihan ko si Frank na ayain ka. Nahiya kasi ako magsabi ng diretso sa'yo eh. Uy, ba't ka naman mahihiya sa akin? Ako nga dapat nahihiya eh. Isipin mo yun, si Celeste Legazpi na mismo yung gustong makasama ako sa lakad. Baka na ako nanalo sa loto nun. Bolero ka rin eh, Uy, no? hindi bola yun. Sobrang saya ko na inaya mo ko dito. Ako rin naman, sobrang saya. Tara, kain na tayo. Baka magsebo yung sabaw eh. Malamig pa naman ang panahon. Okay. Mga kamarkada, matagal na akong may lihim na pagtingin kay Celeste. Nagkakilala kaming dalawa noong may party sa bahay nila Frank. Tulad nitong kaibigan ko, may kaya din ang pamilya nitong si Celeste. Ang pinagkaiba nga lang wala nang mga magulang itong si Celeste. Tanging ang tiyahin na lamang niya ang kasakasama niya sa buhay. Napakabait nitong si Celeste. Wala akong masabing masama tungkol sa kanya. Mga kamorkada, malaki ang pasasalamat ko kay Frank pagdating sa buhay pag-ibig ko. Siya kasi talaga yung nagtulak sa akin na ligawan itong si Celeste. Kung hindi dahil sa kanya baka hindi naging kami. Oo, tama kayo ng dinig. Pagkatapos ng mahabang ligawan, sinagot na rin ako ni Celeste. Kahit na nga malayo ang agwat ng pamumuhay namin, hindi ito naging hadlang sa pagmamahala namin. Mahal, okay na ba yung mga gamit mo? Naghihintay na yung taxi sa labas. Saglit na lang, mahal. Okay, sige. Ito talagang si Celeste, hindi nagbago. Laging may aberya bago umalis. Oo nga eh. Uy, nga pala, salamat Frank ha. Malaki-laki yung discount namin ni Celeste. Sus, malit na bagay. Kaibigan naman ng papa yung may-ari. Isang tawag lang, okay na agad. Lakas din ang impluensya ng papa mo eh, no? Aba, bilisan nyo na. Mukhang galit na yung driver nyo. Ready na ako, mahal. Tara. Tara, pre, muna na kami ha. O siya, ingat kayong dalawa ha. Salamat ulit pare. Thank you, Frank. Wala nga naman, mag-enjoy kayo. Wow, ang laki pala talaga ng kwarto dito sa resort ah. Oo nga, mahal. Mukhang mas malaki pa to sa unit ko eh. Kumpleto sa Ricardo's oh. Mahal, ayusin ko na mga gamit natin ha para makakain na rin tayo. Sige. Dapat talaga masulit namin tong trip na to.
Minsan lang maka-experience ng ganito kagarbo eh. Oh, teka. Ma-message nga to si Frank. Nandito na kami sa resort. Salamat ulit. Pakisabi sa papa mo. Thank you. Yan, sent. Mahal, patulong naman ako saglit. Buhatin lang natin tong cooler. Ay, oo nga pala. Teka mahal, papunta na ako. Talaga ba? Sabi ni Frank, parang ayaw daw sa kanya nitong si Nina eh. Pa-effect lang ni Nina yun. Pa-hard to get ba? Seryoso ba? Buti na lang talaga. Hindi ako pa-hard to get. Oo naman. Hindi ka nga rito. Mahal. Celeste. Oh, sino ba itong tumatawag? Wrong timing naman eh. Huwag mo nang pansinin yan, mahal. Teka nga lang, mahal. Teka lang. Hello? Pre, Oh, hello, Frank. Sorry, napatawag ka. Okay ka lang ba? pre. Ang papa. Wala na ang papa. Frank, nasan ka ngayon? Kasama ko na sila mama. Okay, sige. Hintay mo kami. Babalik na kami. Tandang-tanda ko ang araw na yon, mga kamorkada. Yun kasi ang araw na nagbago si Frank. Simula noong nawala ang papa niya, parang nawala na rin ang dating masayahin kong kaibigan. Dumalang na ang mga pagtambay-tambay naming dalawa. Dati, halos linggo-linggo sumasaba kami sa inuman. Ngayon kasi, halos hindi na kami nagkikitang dalawa. Hindi ko rin naman masisi si Frank. Naiwan kasi sa kanya ang responsibilidad ng pag-aalaga sa mga naiwang ari-arian ng papa niya. Siya na rin ang tumayong padre de pamilya sa kanila. Gustuhin ko mang ayain o puntahan si Frank, siya na mismo ang tila umiiwas sa akin. Mga kamorkada, dito na nga nag-umpisang magbago ang pagkakaibigan naming dalawa. Hello? Mahal? Oo, papunta na ako. Oh, syempre naman. Oh, sige na. Tawag na lang ako ulit kapag pauwi na ako, ha? Okay. Love you, mahal. Okay. Game. Tao po. Frank? Tao po. Joel, ikaw pala. Napadalaw ka. Pre, musta? Naisip ko lang, baka gusto mong mag-inom? Ito, dala ko yung paborito mong alak, oh. Jose ko, Pre, naisip ko lang kasi na matagal-tagal na rin yung huli nating inom, kaya nagdala na lang ako na maiinom dito sa inyo. pre, huwag ngayon. Busy ako eh. Ganun ba? Pasensya na talaga. Marami lang talaga ako inaasikaso ngayon. Oh, sige, nagbabaka sakali lang naman ako eh. Pasensya na ha. Paano? Maiwan na kita dyan ha. Okay. Joel, Yes, pre. sa susunod tumawag ka muna. Nasa gitna kasi ako ng business school nung dumating ka. Tumawag o kaya mag-message ka muna sa akin. Oo, okay. Sige. Grabe naman si Frank, parang hindi kayo magkaibigan ah.
Bigla ka na lang pinaalis? Hindi ka man lang pinapasok ng bahay? Wrong timing yata yung punta ko eh. Kahit na, ano ba naman yung papasukin ka sa loob ng bahay, di ba? Alokin ka ng tubig, ganun. Baka naman talagang busy lang siya. Tama din naman yung sinabi niya, dapat tumawag muna ako o kaya nag-message. Ewan ko, Joel ha, hindi lang naman siguro ako yung nakapansin nito. Pero talagang nagbago na si Frank simula nung mamatay yung papa niya. Sa totoo lang. Ano kayang magandang gawin? Hayaan mo na muna siguro, mahal. Ako na mismo magsasabi sa'yo. Si Frank na mismo ang unang lalapit sa'yo. Hayaan mo lang. Sino naman kaya yan? May ina-expect ka bang bisita, mahal? Wala naman. Teka, ako na magbubukas. Sino po sila? Oh, Frank. Pre, Pasok ka. salamat. Upo ka, pre. Gusto mo ba ng may inom, tubig, soft drinks? Mahal, may kisuyo naman, oh. Yung alak, pre. Tara, minom tayo. Sige. Teka, ilalabas ko yung... Mahal, may kisuyo naman sa 2 baso dito. Cheers, pare. Cheers. Grabe. Tagal na natin hindi nakakainom, Tinamaan na yata ako. Nako, ubos na pala yung kutkutin natin. Teka, bibili pa ako. Pre, pasensya na kanina. Pasensya na at hindi man lang kita na-entertain kanina. Wala yun, pre. Alam ko naman basic eh. Hindi, pre. Pasensya na talaga. Ang totoo niyan, pre, sobrang dami lang talagang pumapasok sa utak ko ngayon. Gusto mo bang pag-usapan natin? Pre, ewan ko ba? Simula kasi nung nawala na ang papa parang gulong-gulo na ang utak ko. Parang may bigat na hindi ko malaman sa dibdib ko. Hirap na akong huminga. Ganun ba, pre? Ano, pre, parang kulang ang buhay ko pag wala ang papa. Siya naging sandigan ko nung mga panahong hirap na hirap ako. Ngayong wala na siya. Sa dami ng responsibilidad na naiwan ng papa, hindi ko kaya, pre. Masisira utak ko. Frank, pare. Kaya rin talaga ako nagpunta dito ngayon kasi sa dinami-dami ng tao sa buhay ko, ayoko sanang masira yung pagkakaibigan natin. Kaya pasensya na talaga, pre. Pasensya na sa mga inasal ko kanina. Hindi mo deserve yun, pare. Ano ka ba? Wala yun. Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya sa akin. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, kapag kailangan mo na makakausap, nandito lang ako, okay? Salamat, pre. Tara, tagay muna bago bumili ng tibog. Cheers, pare. Cheers. Mga kamorkada, noong mga oras na yon, naramdaman ko na parang bumalik kami ni Frank sa nakaraan. Hindi namin pinag-usapan ang mga kasalukuyang mga problema namin. Literal na nag-reminisce lang kami. Pinag-usapan yung mga kalokohan namin noon, mga lugar na napuntahan namin noon, at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, hiniling ko talaga na sana ganun na lang palagi. Sana walang bigat ang mga buhay na tinatahak namin ni Frank. Mga kamorkada, may mga problema kasing darating sa buhay ni Frank. Problemang talagang sumubok sa kanya. Pero nung mga oras na yon, hawak ang alak sa isang kamay, maayos at tahimik ang mundong ginagalawan namin ni Frank.
nariyan iyong paglingap, may tatanawin akong liwanag. Mga araw ay mabilis na lumilipas, laging nagbabanta ang bukas. Ngunit patuloy tayong maglalakbay sa hangganan ng buhay, habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. La la la, la la, la la. La la la, la la, la la. La la la, la la, la la. Habang tayo'y magkaibigan. Habang tayo'y magkaibigan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Matalik na kaibigan. Mga kamorkada, pagkatapos nga ng inom namin ni Frank, nanumbalik ang sigla ng pagkakaibigan namin. Hindi pa rin kasing dalas tulad ng dati, pero kahit papaano ay nagkikita kami ni Frank para mag-usap at syempre para uminom. Nagawa ko talagang paniwalain ang sarili ko na magiging maayos na ang lahat. Nagkamali ako. Pagkalipas ng ilang buwan, ay bumalik na naman kami ni Frank sa dati. Dumalang ang pagkikita namin at dumalang ang pag-uusap namin. Inisip ko na lang na baka talagang busy lang siya. Pero isang insidente ang talagang magpapabago sa pagkakaibigan namin. Mahal, baba ka na. Malapit na ako matapos magluto. Pababa na! Teka, pritong itlog, check. Tuyo, check. At teka, yung kape nga pala. Nasaan na ba yung initan ng tubig? Ang bango naman nito, mahal. Oh, tsaka na pala. Sige, maupo ka na dyan. Hinihintay ko lang kumulo yung tubig para sa kape. Mahal, si Frank tumatawag. Teka, paabot nga ng telepono ko. Eto, mahal. Salamat. Hello, Frank? Patawag ka. Pre, kailangan ko ng tulong mo. Oh, okay. Ano na meron? Pwede ka bang pumunta sa presinto? Presinto? Ano nangyari? Sige na naman, pre. Papaliwanag ko na lang pagdating mo dito. Sige na, please. Sige, hintayin mo ako. Salamat, pre. Good afternoon po, sir. Nandito daw po si Franklin de Masanta. Pasok kayo sa loob, sir, tapos kanan, dulong kwarto. Ay, maraming salamat po. Anong klaseng gulo naman tong pinasok mo, Frank? Dulong kwarto. Teka, ito na yata yan. Pre! Ikaw ba si Joel de Guzman? Yes po, sir. Okay, Chief Santos. Mabutit nakapunta ka kagad. Chief, pwede ko po bang malaman kung bakit po nandito sa police station tong kaibigan ko? Ganito kasi, Joel. Can I call you Joel? Yes, sir. Sige lang po. Ganito. Ito kasing kaibigan mo, nahuli namin sa isang bar. Nasangkot kasi sa isang away dun sa loob. May kainuman daw tong kaibigan mo, tapos bigla na lang daw nagkagulo. Sugatan yung kasama na itong kaibigan mo. Frank naman, no? Ngayon, ganito. Hindi naman na magsasampa ng kaso yung kainuman ng kaibigan mo. Pinapunta kita rito para lang mag-vouch para dito sa kaibigan mo. Ganun po ba?
Wala kasing sumasagot sa ibang kapamilya na itong kaibigan mo. Buti na lang ikaw sumagot ka. Sir, ibig sabihin po ba makakaalis na po si Frank? Pumirma ka lang doon sa labas, tas pwede na kayong umalis. O siya, iiwas mo na lang sa gulo tong kaibigan mo para hindi na maulit, ha? Yes po, sir. Sige po. Pasensya na po ulit, ha? Okay. Sige, maiwan ko na kayo. Salamat sa pagpunta, pre. Sorry at nadamay pa kita sa gulo ko. Ano ba nangyari, pre? Ba't ka man nasasabit sa away? Hindi ka naman ganito dati. Loko kasi yun eh. Mag-aaya ng inom tapos kung ano-anong sinasabi. Tulad ng? Basta. Ang importante, tapos na. Sigurado naman akong natakot ko na yung mukong na yun. Kung di ako nakapagpigil, baka hindi lang ospital ang abutin mo. Ano ka ba? Sarap mo nga yung bibig mo. Nasa loob pa tayo ng istasyon. Tara na nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Tuluyan ka pang makulong. Salamat sa tulong, pre. Paano? Mauna na ako. Pre. Sandali lang. Huh? Mag-usap muna tayo saglit. Tungkol naman saan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko kasalanan yun sa bar. Pre, sagutin mo nga ako ng diretso. Okay ka lang ba? Simula kasi nung nawala yung papa mo, parang nag-iba ka na din eh. Hindi ka na tulad ng dati. Pre, please. Wag na yun. Sige na, Frank. Kausapin mo ako. Kaibigan mo ako eh. Pwede mo sabihin sa akin lahat. Joel, please. Ayoko makipag-usap ngayon. Mauna na ako. Magkita na lang tayo ulit. Pre naman, sige na. Ayoko nga makipag-usap. Bakit ba ang kulit mo? Kung gusto kita kausapin, sasabihan kita. Kaya please, Joel, umalis ka na. Frank. Mga kamorkada, nakaramdam talaga ako ng pangamba at lungkot para sa kaibigan ko noon mga oras na yon. Kitang-kita ko kasi na may iniinda siyang bigat sa dibdib. Kahit ilang beses kong subukang alamin ang problema ni Frank, ay wala akong nakukuhang sagot. Imbis na manumbalik ang dating sigla ng pagkakaibigan namin ni Frank, ay mas lalo siyang lumayo. Tulad nga ng nasabi ko kanina, importante sa buhay ko si Frank. Para ko na siyang kapatid. Kaya nga lahat ng paraan, ginawa ko na para lang matulungan ang kaibigan ko. Ganun ba? Pasensya ka na talaga, Joel. Kilala mo naman yung kaibigan mo. Noon pa man malapit na talaga siya sa papa niya. Oo nga po eh. Pakiramdam ko talaga hindi pa siya nakaka-recover dun sa pagkawala ng papa niya. Dinibdib niya talaga yun hayaan mo. Pag nagkaroon ng pagkakataon, kakausapin ko si Frank. Sige po. Pasensya na po talaga at napatawag pa ako sa inyo ha. Nag-aalala lang po talaga ako para kay Frank. Nako, huwag kang humingi ng pasensya. Maganda nga at may nag-aalala para kay Frank. Salamat, Joel, ha? Salamat din po. Frank, ano pa nangyayari sa'yo? Mahal? Yes, mahal. Nakausap mo na ba mama ni Frank? Oo, mahal. Anong sabi? Ayun, kung ano rin yung hinala natin before. Malaki talaga yung epekto ng pagkawala ng papa ni Frank, kaya nagbago siya ng ganun. Mahal? Naisip ko lang, baka oras na para hayaan mo na si Frank. Bakit naman? Mahal, naiintindihan ko naman na magkaibigan kayo ni Frank, pero I think sapat na yung nabigay mo para sa kanya. Baka time na para hayaan mo na lang siya. Ano bang pinagsasasabi mo, Celeste? Si Frank tong pinag-uusapan natin. Matagal ko na siyang kaibigan.
na siyang kaibigan. Oo nga, mahal. I'm just saying na hindi pwedeng lagi mo na lang siyang ililigtas sa sarili niya. Baka ikaw naman yung maubos niyan. Celeste, huwag mo na ituloy sasabihin mo. Hindi ko bibitawan ang pagkakaibigan namin ni Frank. Hanggat maaari tutulungan ko siya. Pasensya na, mahal. I'm just worried na, mahata ka ni Frank pababa. Iniingatan lang kita. I know. Sorry din, mahal. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang sarili ko. Love you, mahal. Love you too. Pasok na tayo sa kwarto. Oo, sige. Sunod ako. Magpapahangin lang ako saglit. Okay. Ano pa dapat kong gawin? Joel! Joel! Frank yun ah. Joel! Oh, Frank. Bakit naman sumusugod ka bigla-bigla? Tama lang yun sa'yo. Sa susunod, huwag mo nang papakilaman ang buhay ko. Naintindihan mo? Frank, inaalala lang naman kita eh. Inaalala? Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Hindi porket tinulungan mo ako sa presinto, may karapatan ka ng pakilaman ng buhay ko. Sa susunod na kausapin mo pa kahit sinong kapamilya ko. Hindi lang sa pakangaabutin mo sa akin. Naintindihan mo? Joel? Pagsabihin mo yung asawa mo, Celeste. Masyadong pakilamero sa buhay ng may buhay. Frank, please, umalis ka na. Utang na loob, lumayas ka na. Kalimutan mo na magkaibigan tayo, Joel. Layas na! Ari, tandaan lang, mahal, Ari. Ikaw naman kasi eh. Sabi ko sa'yo, iwasan mo na si Frank. Tingnan mo yung nangyari sa mukha mo, puro kapasa. Sorry, mahal. Nag-alala ka patuloy. Tingnan mo, may konting sugat ka pa tuloy. Mahal. Bakit? Saglit na lang to. Lilinisan lang natin yung sugat. Tama ka nga siguro. Dapat nga ata, tigilan ko ng pag-aalala kay Frank. It's for the best, mahal. Kaibigan ko rin si Frank, pero sa takbo kasi ng buhay niya, baka pati tayo madamay pa. Mahal, hindi naman kita pipigilan kung gusto mo kausapin yung mga kamag-anak ni Frank. Sa ngayon lang, si Frank mismo ang iwasan mo, okay? For your sake. For our sake. Yes, mahal. Okay, sige na. Tiisin mo yung sakit. Tiyak mahapito. Okay. Mga kamorkada, simula nga nung araw na yon ay hindi ko na nakausap pang muli si Frank. Hirap man ang kalooban kong tanggapin ang nangyari sa pagkakaibigan namin, tinupad ko ang pangako kay Celeste. Wala akong ibang ginawa kundi ang tutukan ng relasyon ko sa mga taong importante sa buhay ko. Mahal, gisingin mo na mga bata o malapit na ako matapos magluto. Masarap yung niluluto mo, mahal ah. Oo naman, niluto ko yung favorite mo, syempre. Kaya love na love kita eh. Sige na, gisingin mo na yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Hayaan mo munang matulog ang mga bata. Tapos naman ang eskwela nila. Tayo na muna kumain. Teka at maghahain na ako. May mainit na bang tubig? Meron na, andun na sa lamesa. Okay. Mahal, pasagot nga yung telepono ko, matatapos na ako sa niluluto ko eh. Okay. Hello? Teka, matikman nga tong corned beef kung okay na.
Konting paminta na lang, swak na to. Mahal, ready na tong ulam. Kaya na tayo. Joel, Celeste, bakit? Joel, si Frank. Wala na si Frank. Ano? Ano ba sinasabi mo, mahal? Paano wala si Frank? I'm so sorry, mahal. Ba't ka nagsasorry? Paano wala? Ano, umalis ba siya? Nawawala ba siya? Ano? Ano ba sinabi sa'yo? Joel, si Frank. Wala na. Wala na si Frank. Magandang gabi po, tita. Joel, mabuti naman at nandito ka na. Pasensya na po at natagalan kami. Inabot po kasi ng traffic. Ganun ba? O siya, pumasok na kayo sa loob. Sige po. Mahal? Kumusta ka naman? Di ko alam, mahal. Hindi pa rin kasi pumapasok sa isip ko na wala na si Frank. Okay. Mahal, basta kung kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako, ha? Salamat, mahal. Sige na, mahal. Mauna ka na sumilip kay Frank. Sunod na lang ako. Puntahan ko muna yung ibang kapatid ni Frank. Sige. Pre, long time no see. Pre, bakit naman ganun? Bigla ka na lang umalis na walang pasabi. Pre, sorry ah. Sorry kasi hindi kita natulungan. Sorry kasi tumigil ako. Napagod ako eh. Natakot ako sa bit-bit mong bigat sa kalooban. Akala ko mahahatak mo rin ako pababae. Pero sobrang laki ng pagkukulang ko sa'yo. Kaibigan mo ako pero ako yung unang bumitaw sa'yo. Dapat pala kahit pinagtatabuyan mo ako, hindi ako lumayo. Kasi kung nandun lang ako, kung hindi ako umalis, baka nandito ka pa. Pre, Frank, sorry. Sobrang sorry. Sana mapatawad mo ako, pare. Joel. Mahal. Sorry. Sana may nagawa ako. Sana natulungan kita. Sorry talaga, Frank. Sorry.
kamorkada, wala na ang kaibigan ko. Hindi niya kinaya ang pagkawala ng kanyang papa. Hindi niya kinaya ang bigat ng responsibilidad na naiwan sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya kinaya ang lungkot na nadarama niya. Mga kamorkada, punong-puno ako ng pagsisisi. Lagi kong iniisip na baka kung hindi ako lumayo, baka buhay pa si Frank ngayon. Kahit na nga ilang taon na ang lumipas simula nung mawala si Frank, damang-dama ko pa rin ang butas na naiwan niya sa buhay ko. Malaki ang pasasalamat ko kay Celeste, ang aking may bahay. Siya ang naging sandigan ko noon nung nababalot ako ng lungkot. Wala na ang kaibigan ko, pero mananatili siya sa puso at isipan ko. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, mga kamorkada. Maraming salamat sa pakikinig sa mumuntigong kwentong ito. Muli, maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Joel. Darating din ang umaga na ako ay masaya. Darating din ang panahon, kalungkutan ay maibabaon. Sa pag-usin ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na aking taglay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Ingatan na ang puso ko sa sakit na dala ng mundo. Babangon na ako sa pagkaimlay, dadalhin ng pag-asang ikaw ang nagbigay. Darating din ang umaga, ngingiti at tatawa. Darating din ang gabing makakatulog na ng mahimbing. Sa pag-usan ng umaga, sa bukang liwayway, baon ng pag-ibig na ikaw ang nagbigay. Unti-unting bubuin ang pag-ibig na luwalay sa'kin. Iingatan na ang puso ko sa pait na dala ng mundo.
Ako ngayon ay masaya.